pare-parehas tatamaan na sa sagasaan. Ayan na, banda na kayo. Una, dahil sa magpatayo ng sariling church. Alright mga friend, magandang araw, magandang umaga muli sa ating lahat. At muli nagbabalik ang iyo pong kaibigan sa Eren, Margan. Margan Things, Margan Thoughts, Margan Channel. Yan. So, sa oras pong ito ay magbibigay po tayo ng ating pong reaction dito sa may post, dito sa may group ng Pastor to the Pastors. Yan. Meron palang ganito Pastors to the Pastors. So yan. Nakapasok po tayo dyan, isa po tayong miyembro dyan at nagko-comment, nagpo-post din po tayo dyan. At merong mga issue na dyan ko po kinukuha. Dyan ako nagbabase yung mga issue na akin pong pinopost sa aking mga post. Ayan, dahil alam niyo lahat ng churches sa buong daigdig ay halos pare-parehas ang kanilang mga problems, ang kanilang mga issues. Alright, so yun, kaya meron bang natatamaan na sasagasaan sa mga aking posts o mga issues na akin pong tinatalakay sa aking pong mga posting videos. Ayan, ay wag niyo pong isipin na kayo yan dahil ayan sa my Pastors to the Pastors pinost ni Benjamin Ocore. Yan. So, ang sabi niya kasi dito, why should a man break from a church to form his own church in order to worship the same God he left in his former church? Diba? Ang linaw. Sabi niya, bakit ang tao ay binubuwang ang church upang magpatayo ng sariling church para makapagsamba sa Diyos na katulad ng sinasamba ng church na kanyang pinagmulan? Yun ang tanong. Magandang talakayan to mga friend. Ayan, so mahaba-habang talakayan po to. Maraming mga reasons, maraming mga dahilan ako pong nakita kung bakit nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng separation ang bawat churches. Yan po ay normal nang nangyayari mga friend, alright? Yan ay normal na pong nangyayari sa panahon natin ngayon. So, magbibigay lang ako ng maiksi kong opinion dito. Ang nakita ko po, ang separation, ang masasabi ko lang is separation is not bad at all. Ang separation ay hindi po yan masama o kasalanan na tulad ng sinasabi ng iba na iyan daw ay rebellious. Pero hindi. Kailangan nating i-elaborate, i-contextualize ito mga kaibigan, mga friend, para malinaw po sa atin dahil hindi lahat ng separation ay masama. Puntahan natin doon sa may Old Testament. Yung time ni Abraham and ni Lot, di ba nag-separate sila para mas mapaganda para sa ikabubuti ng kanilang nasasakupan dahil ang kanilang mga pastol ayan ay nag-aaway dahil marami na silang mga tupa, marami na silang mga alagain, kaya kailangan na silang maghiwalay. So yun, ang maganda doon, naghiwalay sila para gumanda ang takbo ng kanilang mga business. So yun, so kaya hindi po masama ang separation. Alright, punta naman tayo sa usapin ng church separation. Church separation, nagkakaroon yan ng separation sa maraming dahilan, maraming kadahilanan. Una, ayan na, banda na kayo. Una, dahil sa pera. Pangalawa, dahil sa posisyon. Alright, nag-aaway-aaway sila sa posisyon, kung sino ang nauna, kung sino ang firstborn, first child, yan, sino ang bunso, ayan. Nag-aaway sila. So, una, pera. Pangalawa, posisyon. At pangatlo ay yung mga implementation. Yung implementasyon ng mga rules and regulation. Sa bagay na yan, marami ding dahilan yan. Kung ang rules and regulation ay sobrang mahigpit, mabagsik na hindi na makahesus, talaga humihiwalay. Nagkakaroon ng paghihiwalay. So maraming mga bagay
na nagiging dahilan ng paghihiwalay ng bawat tao sa kanilang mga churches. Pero alam nyo, ang nakita ko, dapat hindi tayo nag-aaway, hindi tayo nagsisiraan, nagbabangayan. Kung merong separation, let it go. Dahil tama nga naman na kung minsan ang paghihiwalay ay para sa ikabubuti ng nakakarami, para sa ikararami, ikadadami ng mga tupa. Alright? At kung minsan iyan din ay nakakabuti rin sa individual dahil merong gusto si ganito na gustong gawin na alam niya ay mabuti pero hindi mabuti para sa namumuno. Ang gusto naman ng namumuno ay ganito, dapat ganyan, ganito, ganito, ganyan. Kailangang yun ang masusunod. Talagang parang utos ng hari, hindi nababali. Kaya itong isa, humihiwalay na lang dahil ayaw ngang sumunod or ang tingin nitong sa kapila, mali yung pinapatupad ng namumuno. So ngayon, naghihiwalay. Ang masasabi ko lang kung magkaroon man paghihiwalay ng bawat churches, ang maganda is magpaalam. Magpaalam tayo sa ating mga leaders o sa church na kinabibilangan natin. Magpaalam tayo ng maayos. Alright? Kahit na hindi tayo bigyan ng parang ginawa ng Egypt na pababaunan tayo ng kayamanan. Alright? At least magpaalam tayo. At least may pakita natin na malinis yung ating konsensya o intensyon sa ating paglisan. At kung talagang tayo naman ay tinawag ng Lord, dapat yung pinagpapaalaman ng church, let it go. Huwag natin silang i-judge na rebellious. Huwag natin silang i-judge na disobedience. Dahil kung titignan natin iyon, yung mga judgment natin na ganon, sa katuruan ni Jesus, walang ganon na ginawa si Jesus. So, kung ganon yung gagawin natin na i-judge natin yung mga aalis sa ating mga church na disobedience and rebellious, tayo rin magbabounce back din sa atin yung judgment natin sa kanila, mismo sa atin, na hindi rin tayo sumusunod sa tinuro ng Panginoon. Yang sabi ng Lord, do not judge so that you will be not judged. Ano man ang iyong panukat, panimbang sa iyong kapwa, ay yun din ang panukat at panimbang sa iyo. So, why do you burn the bridge over the reeds that you too must pass? Di ba? Ang bridge ng forgiveness, na huwag nating sunugin yung tulay sa may bangin na tayo man ay kailangang dumaan. Yun. So, let it go natin. I-bless natin sila na sabihin natin, salamat sa inyong service, sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat sa serbisyo ninyo. Humayo kayo at magparami. Di ba? Ang ganda. Sana kung ganon ang gagawin ng bawat isa. Na kung may aalis, i-bless natin sila. Alright? Huwag natin silang i-condemn. Huwag natin silang i-judge dahil hindi natin trabaho yun. Dahil kung mali man ang kanilang desisyon na lumisan, umalis sa atin, ang Diyos na ang bahala doon. Trabaho na ng Lord, trabaho na ng Diyos ang magparusa sa kanila. Kung gusto natin silang parusahan ng Diyos, ang Diyos na ang bahala doon. Alright? So, sa mga umaalis naman sa kanilang mga churches, huwag din natin silang i-label. Alright? Na sabihin, mga kulto, kaya kami umalis. Mga kulto yan, kaya kami umalis. Sobrang bagsik, kaya kami umalis. Huwag. Dahil ang Diyos nga, ang trabaho ng Diyos, siya na ang magtutuwid kung meron mang mali. Alright? Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians na nailagay na ang pundasyon, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Iisa ang pundasyon, walang iba ang Panginoong Jesucristo. Mag-ingat, sabi niya, ang bawat magtatayo sa pundasyon na iyan. Merong gagamit ng ginto, merong gagamit ng kung ano-ano, merong mga dahilan ang bawat sino man na nagpapatayo ng kanilang mga churches. So, ang sa akin is wala tayong karapatan na mag-judge kung mali man yung itinayo nilang church o mali yung kanilang ginawa. Dahil nga, sabi ko kanina, ang Diyos nang bahala doon at tayo naman ay i-judge ng Diyos individually according to our deeds. Huhusgahan, hatulan tayo ng Diyos pagdating na araw sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi niya sinabi na sa pamamagitan ng
sekta, denominasyon, church o ministry. Hindi, wala po yun. Wala po mga kaibigan, mga friend, kundi sa pamamagitan ng ating pong pagsunod sa talagang katuruan ni Jesus, sa ating pong pag-a-apply ng mga katuruan ni Jesus. So, ganun po yun mga friend. Alright? So, ang separation ay maganda. Sa ibang banda ay may disadvantage. Sa ibang banda naman ay mayroong advantage. Alright? Ang hindi lang maganda is yung separatism. May pagkakaiba kasi ang separation at separatism. Yung separation ay para sa ikabubuti ng naiwan, ikabubuti ng umalis. So, ganun lang yun. Ang separatism is yung sineseparate natin yung ating sarili na iba sa kanila, iba tayo sa kanila, yung mga ganun separatism yon. Huwag, dahil self-righteousness din yon. Mga friend, yung sineseparate natin yung ating sarili, sineset aside natin na iba tayo sa kanila, iba sila. Huwag ganun dahil proclaim righteousness, self-righteousness po yon. Alright? Dahil ang tinitignan naman ng Lord ay yung heart natin, yung mind natin, and yung mga gawa natin. Alright? Yung sinasabi ng ating bibig ay kailangan makita sa ating mga gawa. So, ganun po yun mga friend. Alright? God bless.